Mga kababayan, medyo talagang painit ng painit ang sitwasyon. Hindi lang nakontento ang ating Vice President na bira-birahin si Liza Tanas. Ngayong araw na ito, hindi rin pinalampas ni VP Sara na birahin si Ngiwi Jr. Nagsisimula ng ating Vice President, di ba? Uwa ng preno-preno ito. No holds barred, atake kung atake. So all we can do for the Vice President is pray for her. Itong mga isinisiwalat niya, mga sensitive na bagay. At sa tingin ko, para hindi pa maibulgar ni VP Sara ang lahat ng kanyang nalalaman, I really believe mga kababayan na maraming hawak ang Vice President laban sa pamilya ni Ngiwi. Okay? Kaya itong si Manggang Tuso, hindi ito papayag na nasa side ni Ngiwi sa giyerang ito. Merong giyera, mga kababayan. No? Hindi man natin nakikita, merong actually may civil war na nangyayari sa Pilipinas, or merong clash of clans, okay? May Game of Thrones na nangyayari sa Pilipinas, at ito ay ang labanan ng pamilyang Duterte at Marcos. At itong Manggang ito ay gagawa ng paraan na kunwari nasa side siya ng mga Duterte. Ano ba sabi ko? Yeah, Marcos at Duterte ang digmaan ito mga kababayan. Hindi papayag ang Mangga na nasa side siya ng pamilya nila dahil siya ang tagasalba ng kanilang pangalan. Magkukunwari itong kakampi ni VP Sara. Manlilin lang ang manggagamit na yan. I'm really sorry sa mga nabubudol dyan ni Mangga. Hindi dapat pagkatiwalaan yan. Ang kanilang buong angkan kasumpa-sumpa. Okay? At eto nga, no? Ano kaya ang masasabi dito ni Amy Marcos? Nilaglag ni VP Sara si Ngiwi. Oh. Eto po yan. Ay, pag-ibig. Mag-assume na lang tayo na nagdodroga ang Pangulo or mag-GERD. Dahil ayaw niya magpa-drug test, pinipressure ni VP Sara Ngiwi na magpa-drug test kang kinang inamok kang adik kang mambubulol kang yawa kang salt ko sa... Lahat ng mura deserve nila, no? Right? Salute! Naloko tayong lahat. Let's listen to the news, mga kababayan, ng pagbubulgar ng ating Vice President patungkol sa paggamit ng ipinagpapayag kayo yan. That's betrayal of public trust. Krimen yan. Illegal ang gumamit ng droga. Ang tindi ng war on drugs ng dating Pangulo, which is tatay ni VP Sara. Tapos ngayon, pamumunuan kayo ng gumagamit. No wonder palpak ang kanyang campaign against illegal drugs. Baha ang droga sa Pilipinas. Huwag niyang sabihin nagtatagumpay siya laban sa illegal drugs. Ayaw niyang may mamatay sa labanan kontra droga. So binibaby ni Baby M ang mga drug lords. At ang mga sindikato at kartel na involved sa negosyong yan. Pakinggan niyo po ang balita ng SMNI. Dapat nang isipin na totoo ang alegasyong sangkot sa iligal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ayaw umano nitong magpa-drug test ayon kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, kapag ang leader ay lulong sa droga, lumalakas ang loob ng mga drogista dahil nawawala ang kanilang respeto sa otoridad. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa isang panayam sa Zamboanga City, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang malalim at mapanirang epekto ng iligal na droga sa ating lipunan, lalo na kung ang mismong pinuno ng bansa ang nasasangkot dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa ito sa mga ugat ng patuloy na lumalalang krisis sa droga at kriminalidad. Aniya, nawawala ang takot at respeto ng mga mamamayan sa batas at sa mga nasa kapangyarihan. Dahil dito, mas lumalakas ang loob ng masangkot sa krimen at iligal na aktibidad. Kapag ang ulo lumang sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na.
ang mga illegal at kriminal. Nang tanungin naman patungkol sa kumakalat na balita na sangkot umano sa droga si Marcos Jr., ito ang naging tugon ni VP Sara. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Matatandaan sa isang prayer rally sa Davao City noong Enero ng nakaraang taon, diretsahang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na adik at bangag si Marcos Jr. Sa nasabing pagtitipon, inihayag din ng dating Pangulo na noong siya ay alkalde pa, pinakitaan umano siya ng PIDEA ng ebidensyang kabilang si Marcos Jr. sa narcolist nito. Kaugnay ng mga isyong ito, ilang ulit na rin naiuugnay ang Pangulo sa paggamit ng cocaine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SN9 News. Dito natin makikita mga kababayan na fair magbalita ang SMNI. Ang daing mga microphone sa harap ni VP Sara na hawak ng mga reporters ng media, mic ng GMA, ng News 5, ng ABS, SMNI at kung sino-sino pa. Pero ang SMNI pag nagbalita ay yung ipapakitang picture ay talagang yung video. Ang ipapakitang video ay yung araw ng kagitingan sa Bataan. That was last year, April din. At may pulbos si Ngiwi din sa nguso. At inabutan na lang ng panyo, 'di ba? Kasi hindi niya namalaya na habang tumatakbo yung ceremony, nakapag-marcha, nakapag-salute, ay may pulbos pa din . So all along, totoo ang sinabi ni Pangulong Duterte, nakatanggap siya ng report na si Ngiwi ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Binulgar na rin yan ni VP Sara. Well, may isa akong tanong mga kababayan na pwede nyo sigurong sagutin sa comment section. Matagal na nakasama ni Attorney Vic si BBM. In fact, magkaibigan yung mga yan. Sumulat pa siya ng libro, di ba? Pero, bakit hindi niya diretsyong sinasagot kung gumagamit ba si Marcos Jr. ng droga o hindi? Ito lang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Huwag na lang. Pero, maraming sikreto ang Hong Kong. Okay? May mga testaments, may mga statements, may mga, off the record thingy, mga ganon, na nangyari in Hong Kong when we were there, na hindi pinapublish sa media. Kuha niyo. And ang nakakatuwa, yung tinutukoy ni VP Sara naman, well, to be fair with Attorney Vic, si Attorney Vic Rodriguez ang tinutukoy ni VP Sara na candidate ng PDP Laban na humamon, okay, or senatorial candidate na humamon kay Marcos Jr. I think si Attorney Vic yun, na siya ay magpa-drug test. Bakit nga ayaw mong magpa-hair follicle test ni WM? Ano ang ikinatatakot mo? Kapirasong buhok? Hindi ka naman makakalbo, hindi naman dudugo ang anit mo. Dinedemand ng taong bayan, dinedemand ng mga DDS, ng mga Duterte supporters, ng senatorial candidate. Okay, nagpapahiwatig na rin si VP Sara na gumagamit yan. I-assume na lang natin na gumagamit kasi ayaw nga magpa-drug test. Gaano kahirap ang magpa-drug test ka, Bongbong Marcos? Right? Nagpa-drug test ka nga nung eleksyon Bago yung 2022, bago ka manalo nung 2022, diba? Nung nag-file ka ng candidacy mo, nagpa-drug test ka kuno. Diba? It was Attorney Vic ang lumakad ng drug test mo. Yun ang pagkakaalam ko. At negative ka naman daw. Hindi namin alam kung kaninong ihi ang ginamit kung negative ka. Tumigil ka na kaya. Si Miss Cathy Binag nagsalita. Inoferan ni Liza Tana si Cathy Binag
ng kokaina. Do you want? Sabi ni Liza Tanas, no. Then why are you here? Sabi daw ni Liza Tanas kay Cathy Binag. Ba't ka nandito kung hindi ka gumagamit ito? Ito ay grupo ng Anis, Voltes 5. And they're women. Oh. So, okay, i-assume na lang natin na gumagamit yan. Ang tanong mga kababayan, payag kayo dyan sa Pilipinas na adik ang namumuno sa inyo? Hanggang kailan siya mamumuno sa inyo? Suplado yan eh. I will not dignify that question. Ganun siya sumagot, di ba? Tapos bigla siyang tumatalikod sa media kapag may mga tanong na hindi niya gusto or hindi niya kayang sagutin. Strategy niya yun, nagsusuplado no? Feeling mo, isa siyang commodity na in demand. Porque siya ang presidente. Asshole, no? So, payag kayo. Katulad nung sinasabi ng mga double agent na huwag tayong mag-EDSA. Ang totoong laban ay sa 2028. Pagtitiisan nyo hanggang 2028, ang inaakusahan ni VP Sara at ina-assume na adik. Kung adik ang namumuno, saan kayo pupunta? Di ba may mga aksidente nga dyan sa Pilipinas? Ang driver, lulong, kaya kayo na-aksidente, driver yun. Isipin nyo, driver ng buong bansa ang isang ito. Saan papunta ang Pilipinas kung bangag ito? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.